Pagdating ng ikawalong araw ay tinuli ang sanggol at pinangalanan ang Jesus. Ito ang pangalan na binigay ng anghel bago siya ipinagdiin. Ito ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Papuri sa iyo, Panginoong Jesucristo. Gandang umaga po at happy New Year din natin. Madalas nating marinig ang sa mga kapwa Kristiyano natin, lalo-lalo na kapag either ang isang tao ay nahaharap sa isang pagsubok or may isang kalamidad na nangyayari or mangyayari. Which madalas naririnig natin sa kanila, like ang isang actress na lumindol habang sila ay nag-i-interview sa taas ng building. Nung lumilindol, makikita mo sa kanya na yung kasama niya natataranta dahil nalindol. Pag nasa taas ka kasi ng building, mas mararamdaman mo ang pagsayaw. So sabi ng actress na artista na ito, with his their actions na ganito, ibig sabihin, kalma ka. In Jesus' name, in Jesus' name. So ibig sabihin doon, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Jesus, at sa kanyang conviction in Jesus' name na sinasabi niya, malaking tulong ito sa kapwa natin na pakakumalma sa mga pangyayari, sa mga nangyayari sa paligid. Now, ngayon ay pagtitilayan po natin ang banal na pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa ngalan ng mga anak at ng banal na Espiritu. Amen. Sabi nila, ang mahalaga ay hindi lang kung ano ang ginagawa natin kahit na tama ang ginagawa natin. Pero kung bakit natin ito ginagawa at kung paano natin ito ginagawa. Sabi ni Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Colosas, chapter 3, verse 17, ano man ang inyong gagawin o sasabihin, gawin natin sa pangalan ng Panginoong Jesus. So ano nga ba ang ibig sabihin ng pangalan ng Panginoong Jesus? Ngayon, kapag ginagamit natin ang name o pangalan, usually ay nire-refer natin ito sa pagkakilala sa isang tao. Yun yung pangalan ng tao niya. But sa biblical time, sa panahon ng ating mga ninuno sa pananampalataya, kapag ginagamit nila yung pangalan, nagre-representa ito sa karakter at katauhan ng nagdadala nito. Kaya kapag sinabi natin in Jesus' name, we refer Jesus Himself, ang kanyang karakter, ang buong katauhan niya at ang lahat na nagre-represent sa kanyang pangalan. Kapag ginagawa natin ang mga bagay-bagay sa ngalan ng Panginoong Jesus, meron itong tatlong punto or implikasyon na ibabahagi
it has to do with the reason. Ano ba ang rason natin? Bakit pa tayo kumikilos? Ito yung ginagawa natin ang lahat dahil kay Jesus. Dahil na rin sa mga bagay na Kanyang nagawa para sa atin. Everything we do must flow from the life, freedom, and hope we have because of Jesus' death and resurrection. So unang tanongin mo ang iyong sarili. Bakit ko nga ba ginagawa ito? Dahil ba kay Jesus o dahil sa kanila? So yun ang isang punto. It has to do with reason, with the question, bakit ko nga ba ginagawa ito? Pangalawa, it has to do with means. Ito yung mga may kinalaman sa pamamaraan. We do everything through Jesus sa ngalan ng Kanyang kapangyarihan at ng Espiritu Santo na nasa atin. Ang katotohanan ito, ang nagtatanggal sa atin na sabihin, ay nagagawa ko kasi yung mga bagay, yung lahat dahil sa aking lakas at katalikuhan. So, kung iwalay tayo kay Kristo, ay wala tayong magagawa. I made useless ang ating ginagawa. Wala itong eternal value. Again, ask yourself, kamusta ako sa mga bagay na aking ginagawa? Maasa ba ako sa Diyos o sa aking kakayanan lang? Pangatlo, it pertains to purpose. Ito yung ginagawa natin ang lahat para sa kaluwalhatian ni Jesus. All for the glory of God. So walang bagay sa mundo na ating ginagawa ang magpapalakila sa atin. Tayo lang din mga tao ang nagsasabi niyan sa sarili natin. Dahil sa aking ginagawa, magiging great, kilala ako. Yeah. We exist, nandito tayo sa mundo upang luwalhatiin ang lumikha sa atin at malubos natin. So walang iba tayong dapat luwalhatiin kundi ang Diyos lamang. So again, ask ourselves, para kanino nga ba ang mga ginagawa ko? Ginagawa ko ba ang mga ito para sa aking kadakilaan? O ginagawa ko ang mga ito para makatulong at pagyamanin si Jesus sa kanilang buhay? So, kapag kumikilos tayo, when we do everything for Jesus, we do the following. Ginagawa natin ito with reason, na si Jesus, para kay Jesus. We do it with means, sa paraan, at we do it with purpose. So, ang mga iyan ang nagbibigay dahilan sa atin kung bakit sinasabi natin all for the glory of God. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, sa panibagong taon na ito na pinagkaloob sa atin ng Diyos, let us do everything in the name of Jesus, because of Jesus, through Jesus, and for Jesus. Para lahat sa ating Panginoon. Dahil wala naman tayo